Vice President Sara Duterte, pinapangatawanan ang pagiging bratinela at ang pagiging entitled. Yung bang pakiramdam niya she is above the law at lahat ng gusto niyang gawin, pwede niyang gawin. Walang pwedeng sumita sa kanya, walang pwedeng pumigil sa kanya, walang pwedeng magtanong sa kanya. Ano ba yung bagong statement ni Sara Duterte? Alamin po natin yan, pero siyempre bago ang lahat, babati muna ako. Magandang araw po sa inyong lahat. Naimbag ni Aldaw, kanya yung aming kakabsat, and welcome back to my channel. Natawa na lang kasi ako dito sa nabasa ko Sabi po sa GMA News, Vice President Sara Duterte insisted that she would explain in her own time her office's use of confidential funds as she responded to a House impeachment prosecutor's comment that she could have shed light on the matter sooner. Duterte made the remark on Friday after Manila Representative Joel Chua, a member of the House of Representatives prosecution team, said that if the Vice President provided explanations during the series of committee hearings of the lower chamber, then the issue would not have dragged on. Totoo naman, di ba? Noon pa man, ayaw sagutin ni Sara Duterte yung mga tinatanong sa kanya kasi siguro hindi pa handa yung script. Hindi pa naaayos kung ano yung dapat ayusin. So, pinatagal ng pinatagal. Ayaw sagutin, ang daming dahilan, keso ganito, keso ganyan. Tapos nung isang araw nag-comment si Sara na kung hindi daw matutuloy yung impeachment trial, na sa tingin ko matutuloy pero i-dismiss yan ng mga kampo ni Chis Escudero. Sinabi niya na kung hindi matutuloy yung impeachment trial, magpapaliwanag siya publicly. So malamang ito ang sagot ni Representative Joel Chua na kung noon pa siya nagpaliwanag, this issue would not drag on. Ano ba ang nangyayari ngayon? Humaba lang ng humaba sa kagagawa nila. Kung bakit, malamang meron silang itinatago. Kailangan muna nilang ayusin lahat para pagdating ng impeachment trial, meron na siyang maisasagot kasi kompleto na yung script nila. Kasi nga naman, kung sasagutin mo rin lang pala ang mga katanungan ng taong bayan, dahil tandaan po natin, yung House of Representatives, kaya tinawag na representatives, they represent the Filipino people. Pero kaya pala hindi sinasagot ni Sara Duterte yung mga gustong malaman ng taong bayan kasi ang gusto niya, she would explain in her own time. Apaka-entitled talaga ng ating Vice Presidente, no? Sasagot siya kung kailan niya gusto. Ganun ba yun? Inaakusahan ka. May gustong malaman ang taong bayan sa'yo. Pero ang sasabihin mo, oo, magpapaliwanag ako. But in my own terms, in my own time, maghintay kayo. Patatagalin ko talaga to. Kung kailan ko kayo gustong sagutin, maghintay kayo. Ang nangyayari, naghihintay tayo sa wala. Dahil sigurado ito, this will drag on hanggang sa makaisip sila ng paraan, magawa nilang i-dismiss yung kaso para wala na nga namang kailangan sagutin. Nagtagumpay siya doon sa sasagutin ko yan kung kailan ko gusto, ay hindi na uubra yan. Hindi nyo na pwedeng habang buhay na loko-lokohin, uto-utuin ang taong bayan. Hindi na po papayag ang majority ng mga Pilipino. Kung kaya mong utuin ang mga DDS na mga kampon mo, huwag mong idamay ang lahat ng Pilipino. Dahil kami, gusto namin malaman ang katotohanan at hindi kami titigil hanggat hindi ka nagsasalita. Kung sinasabi mong in your own time, yan ay kung po pwede talaga in your own time. Because sooner or later, kailangan mong magsalita. I-dismiss man ng mga senador mo ang impeachment trial, hindi po diyan magtatapos ang lahat. Hindi papayag ang majority ng taong bayan na basta nyo na lang walisin, tapusin, i-dismiss, ibasura. So, tingnan natin kung hanggang kailan yan sinasabi mong in your own time. Because obviously, you are running out of time. So, hintayin natin. Dahil alam nyo, kahit ang Supreme Court ngayon, pinagdududahan Talagang meron silang grand scheme na gagawin para ma-dismiss itong kasong ito. Sige, kayo, Senado, Supreme Court, I hope mali yung aking obserbasyon. Itong ginagawa ng Supreme Court ngayon,
kung ano-ano ang hinihingi sa Senado at sa House of Representatives, the people will not take this lightly. Magre-react at magre-react ang taong bayan. Subukan ninyong i-dismiss yung kasong yan. Ako, malakas ang loob ko talagang sabihin nito dahil nakikita po natin mula sa social media at sa labas sa mga ordinary mga mamamayan, uhaw na uhaw ng malaman ang katotohanan. So kung ang gusto mo mangyari in your own time, hintayin natin ang husga ng taong bayan. Dahil kung pagpipilitan mo yan in your own time, meron din naman kaming in our own time. So, kayo mga senador, siguraduhin nyo lang na i-dismiss nyo yung kasong yan. Siguraduhin nyo lang. Tingnan natin kung ano ang magiging consequence ng inyong gagawin. Hindi nyo pwedeng paglalangan ang taong bayan. Because first and foremost, above all, kahit na ba sa Supreme Court, mas mataas pa rin po ang taong bayan. Meron ang nagtanong sa akin Tito Manny, kung sinasabi ng kampo ni Sara Duterte na nabayaran daw yung mga kongresista ng milyones para pumirma sa impeachment ni Sara Duterte, magkano naman daw kaya ang binayad sa 18 senador na to para ibalik nila ang articles of impeachment at para planuhin na i-dismiss ang impeachment case ni Sara Duterte? Tama nga naman. Kung makapagbintang kasi itong mga DDS magkano daw ang tinanggap ng mga kongresista para lang pumirma sa impeachment ni Sara Duterte? Ngayon, magkano ang tinanggap ng mga senador? Hindi ba mas obvious naman itong kinikilos ng mga senador? May nagsabi pa, natatakot daw kasi ang ilan sa mga senador na yan na kapag natuloy ang impeachment trial ni Sara Duterte, magkakaroon talaga ng bloodbath dahil meron daw mga senador na tumanggap ng malaking halagang pera. Although ito ay haka-haka. Tulad ng haka-haka din na sinasabi nila na tumanggap ang mga kongresista ng malaking halaga, paano pa ang Senado? Tandaan nyo, hindi po nakasentro ang mundo at ang buhay ng Pilipino kay Sara Duterte. At kayo mga senador kayo, mag-isip-isip kayo. Oy, nakita nyo ba yung kumakalat na picture ni former President Rodrigo Duterte? Yung talagang halos butot balat na siya. Kasi ibinibintang ng mga DDS sa mga pro-BBM na nagpakalat ng picture na to. Ano naman ang mapapala ng mga pro-BBM kung magpakalat sila ng litratong ganyan ni former president na parang isang bulatin na lang ang pipirma, tigok na. Mas malamang, yan ay galing sa mga DDS para magpaawa. Although siyempre, dininay ni Sara Duterte na galing sa kanila yung inilabas na picture. Pero kung titignan ninyo yung sunod-sunod na events, kesyo nandyan yung binibenta yung bahay ni Digong at sinabi pa ni Sara Duterte, wala na daw titiran yung kanyang tatay kapag umuwi kung binenta yung bahay na yun. Nakita nyo na kung paano tayo lokohin ng mga taong ito? Bakit? Yun lang ba ang bahay ni Digong? Pero ang mga DDS, paniwalang-paniwala, awang-awa. Kawawa naman si Digong, walang titiran kung ibebenta yung bahay. Ganyan mag-isip ang mga bulag na DDS. Sumunod dyan, naghuling habeli na daw si Digong at i-cremate na lang siya kung sakaling siya ay mamamatay. Huwag siyang iuwi sa Pilipinas. Ang iuwi daw yung kanyang mga abo. Pagkatapos niyan, butot balat na daw ang itsura ni former president. Pero ang sabi naman ng dating asawa at ni Sara, mukha naman siyang healthy. Kung si Harry Roque nga nakita nyo hindi pa nakakulong yan. Ang laki ng ipinayat. Si Digong pa kaya? At huwag na tayong lumayo. Yung ating mga detainees sa Pilipinas, hindi ba nagsisipayatan din after 1 or 2 months dahil sa stress, dahil sa lungkot? So ano ang magiging kaibahan nun kay former president? Natural papayat yan. At sa edad niyang yan, alam po natin na habang tumatanda ang tao, yung pong muscle mass natin, yung muscles ng mga elderly ay natutunaw. So ang nangyayari, parang kami ay lumalabas na butot balat na lang. Pero siyempre sa kaso ni Digong, nag-iisa siya doon, stress na siya, gustong-gusto na daw umuwi, pero kailangan pong may harapin. Malalaman naman natin sa September kung itutuloy yung kanyang kaso, kung mayroong enough evidences para ituloy yung investigasyon. So ngayon, matapos ng issue ng butot balat, ito na yung picture, inilabas nila. Hindi ba nag-generate nga naman ng pity, ng awa? Pero alam naman natin na fake yan Sino lang ba ang nakakadalaw sa loob ng selda ni former president? Di ba yung mga kamag-anak lang? Alangan naman maglabas sila ng picture na to. So alam natin na fake yan. Pero alam natin na nagpapaawa lang sila. Gagawa-gawa ang DDS ng gantong issue
Tapos isisisi pa rin sa mga pro-BBM. Masyado kayong halatado. Oo, minaawa naman kay Digong. Kayo-kayong mga DDS. Then nakakaawa man ang kalagayan ni former President, meron po siyang dapat harapin. Ngayon, kung mapatunayan na wala siyang kasalanan sa mga EJK na yan, kahit na siya mismo ang umamin, di makakauwi siya sa Pilipinas. Ang mga senador pa nga ni Duterte. Kaya kapag may nangyari kay Digong, naku, baka pagsisihan natin yan. Kaya kawawa naman. Sana kung mamamatay din lang, dito na lang sa Pilipinas. Kayo mismo Kayo ang mga negative. Iniisip nyo yung kamatayan ni Digong. Bakit? Dahil ang makikinabang dyan ay si Sara Duterte. Bubuhos ang simpatya. At baka yan pa ang maging dahilan para manalo si Sara Duterte sa 2028. Yan ay kung mananalo siya. Sabi ko sa inyo blessing in disguise na humiwalay si Sara Duterte sa unity team. Dahil nalaman natin ang totoong ugali niya. Nakita nyo? Lumabas yung totoong ugali. Palamura tulad ng tatay niya. Mapagbanta, mapag-akusa. Wala naman mga pinapakitang konkretong ebidensya. Puro salita lang. Puro paninira lang. Sawa na po ang Pilipino sa paninira. Tandaan nyo yung nangyari noong 2022 elections kung saan yung mga aliporis ni former Vice President Leni Robredo ay puro paninira ang ginawa kay Bongbong Marcos. O ano nangyari? Di nanalo si Bongbong Marcos at siya after 3 years na gustong ibagsak ng kampo ni Sara Duterte ang presidente pa rin ng Pilipinas. So kahit na anong paawa ng kampo ni Sara Duterte, maglabas man sila ng kahit na nung istorya, gumawa man sila ng gimmick na malapit nang mamatay itong si former president. Mantakin nyo, buhay pa yung tao, pero pinag-iisipan ng mga aliporis niya. Ito ang gagawin natin, oras na mamatay si Digong. Huwag ganyan. Buhay na buhay pa yung tao Ina-advance nyo masyado. Kung kayo gusto nyo mamatay na si Digong, majority po ng Pilipino gustong mabuhay pa si former president para sagutin niya. Yan ang pagkakataon para malaman ng taong bayan kung may kasalanan o wala si former president. Magaling yung kanyang abogado, si Attorney Kaufman, at malakas ang loob nila na siya ay mapapawalang sala. So be it. Tingnan natin. At tungkol naman sa ating entitled or very entitled na Vice President, umiral na naman yung kanyang kayabangan. Alam nyo, pinaglalaruan na lang ni Sara Duterte ang mga Pilipino. Dahil alam niya, malapit nang matapos ang kanyang paghahari-harian o pagre-reyna-reynahan. Inaasar niya na lang tayo, iniinis niya tayo, pero akala niya na aasar at naiinis pa tayo. Hindi. Dahil alam natin, sooner or later, walang magagawa si Sara Duterte kundi ipaliwanag sa taong bayan ang mga inaakusa sa kanya. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.